pollution. So, alam naman natin na ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang environmental issues at patuloy natin pinakaharap ngayon ito. At isa na ito ang pollution. So, ating pag-uusapan ang iba't ibang klase ng mga ito at kung paano ito masusolusyonan. So, magtungo muna tayo sa introduction. So, the Earth has four systems. Alam naman natin na ang Earth daw ay binubuo ng apat na system o apat na layer. Ito ay ang lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. So, alam naman natin nung elementary tayo ang iba't ibang types ng ating system, no? At kung ano-ano ang mga benefit nito sa atin, kung ano yung mga importance nito sa atin. So, these systems are interconnected. So, magkakakonect daw ang mga system na ito na nagbibigay ng kahalagahan or essential for our life na ating kinakailangan sa ating buhay. A healthy environment support for the survival of all organisms. So, sinabi dito na ang magandang environment or kapaligiran daw ay sinusuportahan na ang iba't ibang organismo. So, di ba sinabi natin na tayo, kailangan natin ng mga animals. So, kailangan din ng mga animals ng mga tao upang maalagaan sila. Ang halaman, kailangan natin ng halaman. So, kailangan din po ng tao ang halaman. So, interconnected po tayong lahat na mga organism dito sa mundo. However, industrialization and urbanization have caused pollution and environmental degradation. So, dahil sa pagiging modern na ngayon, nasisira at naapektuhan ng ating inang kalikasan. May mga nalalamang na tayo na hindi pwede nating gawin kasi maaaring makapekto sa ating inang kalikasan. So, may iba't iba tayong environmental issues na nakasulat sa ating PowerPoint. The number one is the deforestation and water pollution threatened by ecosystem. So, alam naman natin na ang pagpuputol ng mga puno at ang pollution sa tubig ay nagiging banta o nagiging banta upang masira ang ating ecosystem. Then, pangalawa is industrial area release waste and harmful gases. So, dahil sa mga industrial o sa mga construction na masyadong nawi-waste yung mga gamit or nakukontaminate yung ating kalikasan. So, pollution naman. Pollution harm people, plants, animals, and microorganisms. So, hindi lang po tayo na mga tao ang naapektuhan ng pollution, pati po ang mga plant and mga animals. And microorganisms po yung mga maliliit na may buhay. So, dapat alam natin kung paano ito maiiwasan or paano ito hindi natin gawin dahil nakaka-apekto ito hindi lang sa malaking tao at na rin sa mga maliliit na mga may buhay. Environmental protection is essential for sustainable development. So, yun na nga, ang environmental protection or pagpapahalaga sa ating kalikasan ay kinakailangan upang mabuhay tayo ng maganda at payapa. So, ito na yung mga nakaka-affect or major effect ng pollution sa atin or sa ecosystem. So,
So first is the carbon monoxide. Sa carbon monoxide, it causes headache and unconsciousness. So, kapag nalalanghap na natin ang carbon monoxide, nagkakaroon tayo ng pagkasakit sa ulo at unconsciousness or hindi masyadong magandang panghinga. Pangalawa ay ang carbon dioxide. So, ang carbon dioxide naman ay nakako-contribute sa climate change. Kapag iba't ibang carbon dioxide or hindi magandang carbon dioxide ang na-absorb ng ating kalikasan, nagle-lead ito sa climate change. Pangatlo naman ay ang nitrogen. Nitrogen oxide leads to lung and respiratory problems. So, ito na yung mga tao na nakakalanghap ng nitrogen oxide, nakakaroon sila ng lung disease and respiratory problem o ang hindi maganda siya ng magandang daloy ng panghinga. Then, ang sunod naman ay ang chlorofluorocarbon. Deplete ozone layer. So, alam naman natin na dahil sa chlorofluorocarbon, nagiging thick or nagiging manipis na ang ating ozone layer. Na ang ozone layer ay tumutulong upang protektahan tayo sa init ng panahon. So, sunod naman ay ang smog and aerosols cause respiratory and eye problems. So, yun naman, naapektuhan yung lungs natin, pati na rin yung eyesight natin o yung problema natin sa mata. Para maiwasan ng iba't ibang pollution, may mga technologies na gumawa ng iba't ibang klase ng renewable energy upang maiwasan ang pollution na ating ginagawa or nakukuha. Una na ito ay ang solar energy. So, sa solar energy, it converts sunlight into electricity using solar panels. So, alam naman po natin yan na may in-create sila na energy na hindi na kailangan ng electricity. Ito ay nagmula lang sa sinag ng araw na nagiging kuryente. Pangalawa naman ay ang wind energy. Uses wind turbines